What's up mga kateknisya? Nagbabalik ang T-Way Pinoy Technician. Sa mga hindi pa nagsusubscribe, guys, subscribe na kayo. Click ang notification bell button, click ang flash nyo rin na mga videos. So yun guys, tuturuan kayo kung paano mag-convert ng charger from 110 to 240 volts na charger. So ito po siya guys. Kung nakikita nyo, ito po ay DeWalt DCB115. So ayun guys, input niya is 120 volts AC. So, hindi siya pa pwede sa 240 volts AC guys. So, ayan. Kaya, ang gagawin natin dito, kailangan natin convert to. Okay? Kasi, yung ganitong charger ko kasi doon sa Pilipinas, dyan sa Pilipinas guys. Kasi nasa US ako eh. So, gustong i-convert ng tiyuhin ko para maging ano siya, 240 volts AC. So, gagawin nyo na lang to as a reference. So, pwede nyo rin to guys gawin as a reference din kung paano ko convert to. So, punta lang kayo sa tag dito sa electronic shop. Malapit sa inyo guys. For sure, meron naman silang mga ganitong parts. So, eto kailangan natin ng heat shrink. So, kahit na kulay itim, syempre available sa atin guys, puro itim na heat shrink eh. So, make sure na pasok siya sa NTC. So, etong NTC ay 5 ohms, 11 mm, pero kung meron dyan na guys na 3 to 8 ohms, pwede yan guys. Kung wala silang available na 5 ohms, pwede from 3 to 8 ohms. Okay? Yung etong millimeter guys, doesn't matter to, basta kung malaki man yung NTC nyo, kailangan nyo bumili ng malaki rin nito. Kasi ito ang magpo-protect dito, guys, sa init nitong umiinit kasi ito guys yung NTC kapag nagkaroon siya ng load. So yung resistance niya kapag uminit, bumababa yung resistance niya. So make sure na meron tayong pang-protect para kasi pag nilagay natin siya sa board is hindi masasunog yung mga katabi nito guys. Okay? So, ayan na. Basta from 3 ohms to 8 ohms yung NTC nyo. Okay? So, kahit pakita nyo dyan sa ang tag dito, dyan sa electronic shop nyo na bibilan nyo. So, basta sabihin nyo lang ganun. Ito naman guys, from 0.5 or 0.1 kasi ito guys eh. So, from 0.1 to 0.5 na 5 watts. Ganito guys kailangan square type. Okay, or rectangular type na ceramic resistor guys. Ayan. So, kailangan ganito. Kasi papakita ko sa inyo kung bakit. At kailangan nyo ng ito guys, 450 volts DC. Syempre kasi DC itong capacitor na to. So, 450 volts na 100 microfarad to 150. So, nandoon lang naglalaro. So, 100, katulad nito 100 to 150 microfarad. Kailangan guys 450 volts ha. Kasi yung atin dyan, yung pagka-convert na kasi yung AC to DC, nagiging 320 volts na siya. So, kailangan mataas yung voltage. Okay? At syempre, kailangan nyo rin ng 24 volts na bearing type. Ito guys, bearing type to. 24 volts na bearing type na cooling fan. Okay? Yung laki po nito, ito, syempre, pakita ko sa inyo. So, yan ang laki niyan. So, 60 mm. Syempre, 60 mm by 60 mm by ito. So, yung taba niya ay 15 mm. Yan. Okay, so 60 by 60 by 15. Okay? Tapos, kung di kayo marunong mag-solda, wala kayong alam sa electronics, gusto nyo lang maging or ma-convert to sa 240 volts. So, pagawa nyo na lang guys sa sa technician mismo. Ang gawin nyo, bayaran nyo na lang yung labor niya, bilhin nyo yung mga gamit. Kung tag dito, kung mamamahalan kayo, kung overall kasi kapag sa technician nyo pinagawa, mas mahal eh.
Kasi sa kanila yung gamit eh. Pero kung sa inyo yung gamit, at sa kanya yung labor. So, pag-usapan nyo guys yung labor sa kanya. So, ayan. Kasi marami siyang gagawin dito. Hindi lang etong ano na to guys. Hindi lang tong kakabit niya lang to. Hindi. Kasi etong fan na to, bubutasan niya yun. Papakita ko sa inyo. Ayan, may butas yun. So, wait lang. Anin ko muna. Alisin ko muna to. So, kailangan niya din, syempre, ng yung ano nyo guys, yung technician nyo kailangan niya ng to. Torx na T15. Ayan. So, ganito yung itsura ng Torx. Kasi security Torx to guys. So, ganyan yung itsura niyan. So, ayan. So, yan ang pabukas dyan. Kasi pagka wala kayong ganitong tools, hindi nyo mabubuksan to. Kasi meron siyang ano sa gitna. Meron siyang ano, may pin sa gitna. So, ang ordinaryong Torx na bits ay hindi kakasya rito guys. Kailangan security Torx. Kailangan may butas sa gitna. Tsaka sa mga ano dyan guys, baka kasi gumamit yung iba dyan kasi na technician, gumagamit kasi ng 4 wire. Okay? Ang ginagawa nila, kino-convert nila sa 4 wire yan para maging 240. So, pag ganun po ginawa nila, wag po kayo papayag kasi pag ginawa po nila yon, yung system po na to, yung naka-program kasi yan guys meron siyang basta meron siyang ano dyan guys, ito naka-program dito sa IC na to. So naka-program dyan na kailangan constant current, constant voltage yung charging niya. So current muna, pupunuin niya yung current, and then kapag puno na yung current or puno yung capacity ng battery nyo, and then yung voltage niya bababa, yung current niya bababa kapag puno na yung voltage niya. Okay? So nagka-current muna siya. So nakalimit lang siya, kunyari tulad nito, nakalimit ng ano ba nakalagay dito? So nakalimit siya ng 4 amps, ayun output niya is 4 amps. 'Di ba? So nakalimit siya sa 4 amps. So pagka na-reach niya na yung 20 volts, bababa na yung 4 amps. Okay? So limit lang siya, kunyari 15 volts at yung 4 amps. So ang charging niya 4 amps, at tapos sa 15 volts to. So 4 amps, dire-diretso. Pag dating sa taas, na-reach na yung 20 volts, biglang bababa yung 4 amps. Tapos yung voltage, 20 volts, stay lang yon. So ganun po yung nangyari dito. Kapag ka naging 4 wire to, wala nang mangyayaring ganun. Mangyayari doon is constant voltage na siya guys. So masisira yung battery sa salpak nyo rito. Okay? So wag nyo gagawin yon. Wag nyo gagawin sa mga charger. Kahit na anong charger yan. Wag nyo gagawin. Charger ng battery. Okay? So, yun ang ibig kong sabihin. Sa lahat ng charger ng battery, wag nyo gagawin yon. Kasi nagcha-charge siya ng current muna bago voltage. Hindi siya pwede mag-voltage charge muna bago current. No. Maling-mali po yun. So, bababa yung lifespan ng battery cells. Okay? So, dito, guys, ayan, pakita ko sa inyo yung cooling fan. Gamit ko is 24 volts. Okay? Tapos, bubutasan kasi ng technician yan, no? Ayan. So, yan yung sinasabi ko sa inyo. So, bubutasan nyo yung ganyan. Tapos, yung mga wire, ayan, guys, para nakikita nyo. So, ilalagay ng technician din yan dyan. Sa ganyan. Okay? So, para makita nyo lang. Ayan. So, ito yung positive. Tapos, ito yung negative. Okay? So, nakalagay po yan sa may output ng transformer. Okay? So, kitang-kita ng technician yan. Alam niya kung anong gagawin dyan kapag nakita niya itong ginawa ko dito. So, kung sa inyo naman, guys, so, ayan, tignan niyo kung paano ko ginawa. Ayun na, ayun. Ayan.
Okay? Positive, negative, itong itim, tapos positive itong pula. So, ayan guys. Ayun o. Ayan. Okay? So, itong negative ko, nandoon sa may capacitor, itong capacitor. Tapos yung positive ko, ito yung positive ko, wala siya doon guys sa positive ng capacitor. So, kung nakikita nyo, nakahiwalay siya doon. Hindi pala. Doon din pala nakalagay, sorry. Pero hindi ko doon guys nilagay, dito ko siya nilagay. Kasi, bakit? So, ito yung positive ng capacitor. Tapos may jumper siya, yun o. So, dito lang din siya. Okay? Pwede ko naman guys ilagay yan dito eh. Or, pwede ko rin ilagay doon. Pero mas gusto ko siya ilagay dito kasi mas malapit dito. Okay? So, nakalagay pala siya sa capacitor. So, rekta lang siya sa capacitor. Wala siyang switch. So, ayan. Para makita nyo rin, guys, pagka naka-on siya, edi umaandar siya. Gets nyo? And then kapag naka-off siya, or walang power supply sa input, syempre naka-off yan. Okay? Paano ba sinabi ko? So, pag naka-on siya, so mag-on din siya. Okay? Pag naka-off yung input, mag-off din siya. Ayun. Kasi naka-rekta sa may capacitor. Ayun. So, anong gagawin natin? Bakit kailangan natin ng ganitong pyesa? Kasi ito guys, yung capacitor dito, ayan. So, nakita nyo is 200 volts lang siya. Tapos, ito naman yung capacitance niya is 220 microfarad. So, halos kalahati nito. Okay? So, ayan siya. So, ang ginawa natin, kinalahati natin yung capacitance niya, pero kinalahati din natin yung voltage niya. Gets niyo ba? So, ganun mag-convert guys, ha? Tapos, eto, alisin natin to. Para yan dito sa ganito. Eto guys, eto, alisin natin tong jumper na to. Alisin din natin yung jumper na yon. Eto kasi, ilalagay natin yan dito guys. Yan, dito yung nakalagay. Dito. Okay? Okay yan dyan. So, itong dulo ng to, dito naman sa kabila. Ito, doon sa kabila. Tapos, ito naman, pagka inalis natin to, ito yung lalagay natin dito. Okay? So, kailangan to nakalagay dito. Wala lang akong available na MOV, yung metal oxide varistor. Kung meron na akong available nun, lalagay ko yan dito. Protection din yon. Pero wala akong available. So, hindi ko na mapapakita sa inyo yun. So, yun guys, simulan natin. Alisin ko lang yung mga ito. Or, ito pa siya. Ito pala guys, sorry. Ito pa pala. Make sure 15 amps to, tsaka 600 volts. Or 650 volts. Kasi pag ito ay 250 volts lang, puputok to. Yung MOSFET. So, make sure na 15 volts. Ayan, tulad niya nakalagay 15A. Tapos 6T nakalagay, di ba? Pero 600 volts yan. Okay, 15 amps, 600 volts. So, kung may 5 or nakalagay dyan, kung nakalagay man dyan 50. So, 15A, 15. 15 amps yun, tapos 500 volts. Pwede na yun, guys. Okay? Basta nasa 400 pataas. Okay? So, eto okay na to. Hindi ko na kailangang palitan. So, balik ako guys kapag natanggal ko na itong mga to. So, capacitor, alisin ko. Ito. Alisin ko itong jumper na to. At ayun pa yung isa. Okay? So, ayan guys. Kung nakita nyo, tanggal na yung kailangan tanggalin. Ito yung electrolytic capacitor na 200 volts, 220 microfarad. So, ito na rin yung mga jumper. So, kung nahirapan kayo guys tanggalin yung jumper, gawin nyo lang ay putulin nyo na lang siya. So, putulin siya rito. Tapos, putulin nyo rin siya rito. Ayan. Pagka naputol nyo na, di tanggalin nyo na siya ng solda. So, soldahan nyo muna siya rito. So, habang sinusoldahan nyo siya, tinatanggal nyo siya guys. Okay? Tapos, yung dito naman,
Ang gagawin nyo lang, kung hindi nyo kayang tag dito, hindi nyo kayang alisin, ang gawin nyo, so kunyari nakaganyan siya, di ba? So lagyan nyo ng solda, bagong solda guys tapos lagyan nyo yung tip dito, so nakaganyan lang siya. Tapos i-wiggle nyo ng paalis, so i-wiggle nyo siya guys ng pag ganito. Ayan o. So mangyayari dyan guys ay, so ganito, nakaganyan, tapos tanggalin nyo. So pag nakaganyan na siya, kabila naman, ganun nyo lang, kabila ulit, ganun hanggang sa matanggal lang siya guys. So ganun lang pagtanggal nito. Pero ang ginawa ko kasi dyan ay, eto guys, ginamitan ko ng desoldering pump para malinis yung pagtanggal ko. So ayan, at kung nakikita nyo guys diba, halos magkapare sila ng laki. Ayan. So kaya tugma na tugma yan sa pag-convert natin. Okay? So kung sa inyo maliit ng konti, okay lang yon, pero wag naman sobrang liit na guys kasi wala nang capacitance nun. So kailangan mataas sa capacitance pa rin guys. Kahit kalahati lang sa dating capacitor niya or yung capacitance niya. So kahit na kalahati lang dito guys, makuha natin dito sa may bago. So basta ganon kalahati. Pagka nag-convert ka kasi guys, kalahati kasi yung kinonvert mo So kalahati ng capacity niya rito or capacitance mawawala. Bale magiging kalahati na lang siya rito sa papalit natin. Tapos yung voltage niya rito dodoble. So kaya yung voltage natin dito is doble. So nawala siya ng capacitance pero nagdoble yung voltage niya. So kaya ito yung kakalabasan niya. Okay? So basta naglalaro lang sa 100 microfarad hanggang 150. Okay? 100 to 150 microfarad. Yung ito guys. So ayan, listen na natin to. So total pares naman siya rito guys. Ang gagawin nyo lang, so make sure na yung ground niya, ayun guys, so kung nakikita nyo may itim, so yun kasi yung ground niya, ayan ito. So paano nyo malalaman kung saan yung ground? So kapag kabago yan, yung ground ay maliit yung paa, tapos yung positive niya, so yung negative niya, okay, ground kasi or negative yan So, yung negative is maliit, tapos yung positive is mahaba. Ayan. Kung dito naman sa likod, dito mako-compare nyo yung ground or yung negative. So, makapal yung copper ng nasa negative. Ayan guys. Okay? So, yun lang. And then, kapag hindi nyo pa rin na kita, hindi rin kita kasi dito sa may ano niya. So, hindi rin kita rito guys. Nasa kabila kasi yung polarity nito. Pero ito guys, so yung negative. So ito yung negative. So yung dumaloy siya rito. Dumaloy yung capacity, dumaloy yung copper trace niya papunta rito. So ito yung negative. So yung nasa taas, yung negative. So kailangan nakaganyan tayo guys. Ayan. Tapos push nyo lang. Ayun. Tapos ayan na siya guys, ganyan lang. Tapos ito naman, so kailangan makapasok na to rito. Initin ko lang to guys. Ayan, okay. So, palimigin lang natin konti. Ito naman, kailangan humaba yung wire nito. So, bibend ko lang siya rito. Hanap ako ng wire na makapal-kapal. Tapos lalagay ko siya rito guys. So, wait lang. So, ito guys, may nakita ako. So, ito na lang ilalagay ko rito. Kaya ako naman ginawa tong ganito guys, kasi isasolda ko to rito. Kasi iinit to, matatanggal to kapag hindi ko siya inikot. So kailangan ikot natin siya, wait lang.
So, ayan. Tapos, sosoldahan natin yan. Then, kapag nasoldahan na natin yan, kakabit na natin yan syempre guys. So, putulin ko na siya rito. Ayan. So, dito siya guys nakalagay ito. So, ayan. Oops. Pwede natin lagay dito sa kabila kasi masyadong malapit sa may mga component niya o sa mga parts niya. So, ayan guys. Ayan, para hindi makawala. Ayan o. So, nakabend siya guys para hindi makatakas. So, ayan yung itsura niya guys ha. Ayan, okay. So, malayo sa mga component. So, ito naman, dito naman siya. Ayan. Yan lang siya guys, ganyan. Tapos, bend nyo lang siya. And then, soldahan nyo na siya guys. So, kan guys, so, soldahan ko na. Sige, papakita ko na nga sa inyo kung paano ko siya soldahan. So, syempre kailangan natin ng fume extractor. At nakaset siya sa 350 degrees Celsius. So, yung fume extractor ko guys ay naka pedal switch. So, on ko na siya. So, ayan guys, at kung nakita nyo, naka-solda na siya. Ayan. At eto, tanggalin na lang natin siya. Tapos, kakabitan natin siya sa case niya. So, pagka hindi kayo naglagay ng cooling fan, guys, may ano po yan, may consequence, okay? Consequence niya, iinit yung board nyo dahil sa mga tong nilagay natin, ito tsaka to. So kaya recommended ko sa inyo, kailangan talaga may cooling fan. So kailangan may cooling fan para may labas niya yung init kapag ka nagcha-charge. Okay, so balik ako guys kapag ka nakadikit na tong mga to. So yun nga pala guys, baka tanungin niyo ako kung bakit nandito na itong mga wire na to. So kasi ito, nakalagay naman siya sa may ground, ayan. Ayan siya guys. So ayan yung trace niya. Tapos yung sa positive, di ba nandito siya. So nakita niyo yung jumper na to, ito, papunta rito. So dito is jumper lang naman yan, ayan guys. So, okay, kaya dito ko na lang siya nilagay sa taas para malinis tignan. So ayan guys, kung nakita nyo, nakadikit na siya or nakakabit na siya. At para makita nyo na yan talaga yung nilagay natin. So ayan sila guys ha. 100 microfarad, 400 volts. Yung NTC guys, ayan. Okay. So baka hindi nakikita yung loob. Ayun, kulay itim. Ayan. At ito yung 0.1 ohms, 5 watts. So ayan siya guys ha. So kabitan natin siya. Ayan. So make sure lang na yung wire niya ay walang nasasanggi. Ayan, okay. So syempre bago natin to lagyan ng screw, ayan,
syempre test muna natin siya guys. So test muna natin siya kung gumagana siya syempre sa 110 kasi guys 110 kami. Pakita ko sa inyo na 110 talaga to. So ayan, AC. Ayan guys, so ito yung voltage sa US. Ay, wala. Hindi na tama. And guys, 100. Ay, hindi na tama yung ano ko. Test probe. Ayaw tumama ng test probe ko. Ayan guys, so 116 volts AC yan guys ha. 116 volts AC, ayan. So tingnan mo natin kung gumagana siya, syempre. So lagyan natin to. Ayan guys, nagana siya. Naikot. Lagyan natin ng battery. Okay guys, nag-charge siya. Blinking means ito guys oh. So blinking means charging, ayan guys oh. Okay, so alisin natin ulit. Tingnan natin kung gagana siya sa may 240. Okay, 240 volts AC. Ito yung charger, converter. So ayan guys, 110 to 220. Ayan. So saksak na natin siya. Ayan guys, so nakasaksak na siya. On natin. Ayun guys, naka-on na. So tignan niyo yung voltage ha, para di ko kayo din daya. So ayan guys, meron akong 233.5 volts AC yan ha. So 230 volts AC. Okay, so the moment of truth guys. Tanggalin ko muna to para hindi ko i-edit yung video na to at nakikita nyo talaga na ito yung parts na inilagay natin dyan. Ayun guys, umaandar siya ha. Ayan, umaandar ha. So didinan ko lang, ayan oh. Okay, tapos salpak na natin to. Ayan guys, so nagana siya oh. Naka-convert na siya ng 240 volts. So kailangan talaga may fan yan guys, para yung init galing dun sa input nadidissipate niya agad. Okay, so ayan guys, at sa ibang video natin guys, mga charger na ganito, magko-convert ulit tayo. Okay, hindi lang ito yung i-convert natin. So meron pa tayo i-convert na mga DeWalt na 110, gagawin natin na 240 volts AC. Okay, so ayan guys, kung nagustuhan yung video ko, huwag kalimutan mag-like, share, subscribe, click the notification bell button, click nyo all guys. Bye, peace.